Mga sports, isipin mo isa kang finals MVP, hinangaan ng libo-libong fans at kinatatakutan sa loob ng court. Pero sa isang iglap, napalitan ng kontrobersya, kaso at personal na problema ang dating ningning na iyong pangalan. Ano nga ba nangyari sa dating PBA superstar na si Mark Cardona? Sa video na ito, alamin natin ang kanyang buong kwento mula sa pag-angat hanggang sa kanyang pagbagsak at ang mga laban na hindi natin nakita sa loob ng basketball court. Pero bagong lahat, kung mahilig ka sa ganitong klaseng basketball stories, huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa ating munting channel. At mag-comment ka rin kung taga saan ka, kasi gusto naming malaman kung saan umaabot ang ating content. Tara, simulan na natin. Mga sports, isinilang po si Mark Cardona noong November 3, 1981 sa Mandaluyong. Bilang bunso sa 5 magkakapatid, maaga pa lang ay natutunan niyang magsikap para mapansin at makatulong sa kanyang pamilya. Hindi naging madali ang kanyang pag-aaral, palipat-lipat po siya ng eskwelahan mula private school hanggang public schools. Pero dito nahubog ang kanyang pagiging matatag at pagiging palaban sa buhay. Sa murang edad, sinubukan niyang makipagsapalaran sa Amerika. Nag-aral po siya sa Carson High School pero hindi naging madali ang kanyang sitwasyon. Hindi siya nakapagtapos ng high school doon dahil sa isang malaking setback para sa kanyang pangarap. Pero imbis na sumuko, bumalik siya sa Pilipinas at kumuha ng pagsusulit para makapagpatuloy sa kanyang kolehiyo. Dito pa lang makikita mo na hindi basta-basta sumusuko si Mark Cardona. So sa kanyang college career sa LaSalle, dito na po pumasok ang biggest break niya, ang makapaglaro para sa De La Salle Green Archers. Hindi rin naging madali ang kanyang pagpasok dahil sa eligibility issues. Pero nang mabigyan ng pagkakataon, sinulit po niya ito. Noong taong 2001, nagkampiyon ang La Salle sa UAAP. At si Mark Cardona, Rookie of the Year po siya. Hindi lang yun naging mythical 5-member at finals MVP pa siya. Dito, nagsimulang makilala ang pangalang Captain Hook. So from PBL to PBA ang kanyang pag-angat. Bago ang PBA, dumaan muna siya sa PBL kung saan lalo siyang nagningning. Naging MVP siya sa Harbor Center at patunay na handa na siya sa pro level. Noong taong 2005, napili siya bilang 5th overall pick sa PBA draft. At kahit na trade agad siya sa Talk and Text, doon naman nagsimula ang tunay niyang pagsabog. Sa kanyang second season, nagpakawala siya ng 38 points lang naman sa isang laro. Noong taong 2007, 7 times siyang Player of the Week sa iisang conference. At noong taong 2009, naging kampiyon sila sa Philippine Cup at siya ang finals MVP. Isang legit superstar talaga mga sports. So dito naman tayo sa career peak and transition. Lumipat po siya sa team ng Meralco Bolts noong taong 2010 at agad gumawa ng impact. Game winner sa kanyang debut. Sa puntong ito, masasabi mong nasa rurok na siya ng kanyang career. Pero tulad ng maraming atleta, may mga laban na hindi nakikita ng publiko. So dito naman tayo sa Dark Side Depression. Noong taong 2016, nagulat ang lahat nang isinugod siya sa ICU dahil sa overdose ng sleeping pills. Dito, lumabas po ang katotohanan. Matagal na pala siyang nagkikipaglaban sa kanyang depresyon, mga personal na problema, relasyon at pagkawala ng kanyang career. Unti-unting bumibigat po sa kanya. Isang tahimik na laban na hindi napapansin ng marami. So dito naman tayo sa controversy at legal issues. Hindi natapos doon ang kanyang pagsubok Noong 2018, naaresto siya dahil sa reklamo ng pananakit sa kanyang partner. Sinundan pa ito ng ibang kaso, kabilang ang mas seryosong issue noong 2021. At kamakailan, muli siya naging laman ng balita matapos inireklamo ng harassment sa isang bar sa BGC. Ayon sa mga ulat, nauwi sa gulo ang insidente at may nasugatan pa. Sa ngayon, patuloy niyang hinaharap ang mga kasong ito habang nasa kustodiya ng pulisya. So ngayon mga sports, ang kwento ni Mark Cardona ay isang paalala na ang buhay ay parang basketball. Minsan, nasa taas ka at minsan, nasa ibaba. Pero hindi sapat po ang talento. Kailangan din na matibay na isip, emosyon at tamang desisyon sa buhay. Dahil kahit gaano ka kasikat, pwede kang mawala sa landas kung hindi mo ito mababantayan. Ikaw mga sports, ano po sa inyong tingin? Deserve pa ba si Mark Cardona ng second chance? O ito na ba ang bunga ng kanyang mga naging desisyon? Mag-comment ka sa baba, babasahin ko yan. At kung gusto mo pa ng ganitong klaseng content tungkol sa PBA at basketball stories, like, subscribe at i-hit ang notification bell para updated tayo pareho sa mundo ng basketball world. Laban Pilipinas puso, so paano? Ingat po kayo.
Mga ka-sports, kung hilig ninyong bumili ng mga Gilas jersey, Gilas accessories at mga gamit na pang basketball, habang nanonood po kayo sa aking mga videos, kindly check this basket on this lower part ng ating video at magpa-pop up yung ating mga items sa gilid. Mga legit po yung mga items dyan, and see to it po na makabili po kayo ahead of time kasi meron po yung mga discounts and mga promos depende po sa seller. And also, kunting suporta din as a content creator po. Salamat!